Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon ang mga pahayag ni VP Inday Sara tungkol sa di umano yung issue kay First Lady Liza Renate Marcos na nasangkot siya sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So, ito, lately lang, kagabi yata ito, nagsalita. So, pakinggan natin ang pahayag ng Vice Presidente. Bigyan natin ng reaction mamaya. Ito. Malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. So, yun Dali paano ito? Okay. Sinasabi niya, police report. So, kung police report, talaga, it's documented. Pagkamatay ng kababayan nating Pilipino, si Mr. Late Paulo Tantoco, hinihinalang drug overdose at kasama si First Lady Liza doon. Then, kinonek niya, bigla na lang, kinidnap, inaresto si PRRD. So, yun po ang pahayag ng Vice Pangulo. Magbasa tayo ng mga comments, Amy Rald, hindi sasabihin ni BP ang mga ganitong naganap kung wala siyang personal knowledge. Meaning, totoo pala yun. Grabe. Kasi police report Talagang nangyari. It's a document in, I think, Los Angeles. Nangyari talaga. Dahil police report, yun ang basihan ni BP Sara. January Nikal, sabi yung news sa LA about kay Liza, di ma-share kaya di lumabas sa Pinas kahit messenger ayaw. Rowelen Arreglo, totoo pala yun, hindi yun magsasalita kung wala siyang pinanghahawakan na ebidensya. Ibig sabihin, totoo nga wala lang tayong nakikita na balita ng media. Gracia na, naniniwala na ako kasi ang BP na matapang ang nagsalita. Bravo, love it. So may nabasa akong ni Optic Politics, final offensive, BP Sara. Ito na. Yung timing. So that's part of politics. Magsasalita ka at bahalang tambayan kung maniwala ka o hindi sa sinabi ng so ito, ang mga nababasa kong comments, naniniwala. Zam Morales, totoo pala yun, si BP na ang nagsasalita Oh my God, so it's true, kaya pala panay tago, di masyado nagpapakita si Liza during events para di ma-interview sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Tantoco.
Vivian de la Peña, ito yung exciting BP Sara. Hindi pwede gagawa ng kwento na wala siyang pinanghawakan na ebidensya. Ano kaya? Baka biglang kasuhan nila si BP Sara sa pahayag niyang ito. Anong ikakaso? Fake news? Police report eh. Ayan na, Cleopatra. Fake news na naman yan, sabi ni Auntie Claire. Disyembre 6, sabi niya, nagsabi na yan dati pa na may ibubunyag siya about sa Marcos. Albelo Espirito, demanda nyo ng libel ang BP. PBBM, baka fake news para magkaalaman talaga. Oo nga. Demanda. Le Mariano, finally, nalabas na balita na ito. Nyeg Simog Silarum. Pero di man lang nabalita yan sa mga media dito sa Manila. Okay. Resti Hawayon. Sino dito ang excited kung ano naman ang restback ni Claire Castro? Yan. Sigurado, merong restback. Nakikita ko ng posibleng restback. Fake news yan. Hindi yan totoo. Walang basihan. Huwag kayong maniwala. Yon ang sa akin lang ha. Talagang ibrabra niya na fake news. Bonnie Lorenda. Hawak ni Tambaloy ang mainstream media kaya hindi talaga ilalabas yan. Marami ang nakakalam niyan. Rowelen Arreglo. Madam Claire, pasok. Doren Galieto. This is so true. Mr. Cheese has the papers as proof. Yan si Dean Chase, yung Cebuano, Bisaya, na very active sa pag-vlog tungkol sa issue na ito. Kailan kawawa siya ngayon. Nagtatago na siya ngayon dahil feeling niya hindi na safe ang kanyang kalagayan. James Crawford, hindi binalita sa kabilang bias media ang daming reporter na katutok. Isla John Dam, sabi niya, oh my God, lumabas na nga ang katotohanan. Marge D, kaya pala lahat ng picture ay talagang halata, edit. Nes Amonsan LNC, oh my God, lumabas na ang tao na may vlog ni Denchis dito, totoo pala. Adictos Benedictos ang gobyerno natin. So, ayun, so abangan natin ang pressback ni Attorney Claire Castro. Baka kakasuhan nila si BP Sara sa kanyang pahayag na ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Kaya panoorin